Hi class! Good morning! Welcome sa isa na namang araw ng pagkatuto. Samahan niyo ako ang inyong gurong Batanggenya Tutor Josa. Gusto niyo bang matuto? Gusto namin yon, gusto ko yon. So kasama din po natin sina Tutor Jeff at Tutor Ruth. So bago tayo mag-umpisa, i-greet muna natin ang ating mga live viewers all over the Philippines, all over the world, all over SDO Batangas Province, all over Agoncillo National High School. Ang amin pong supervisor sa Agoncillo District, Ma'am G, ang amin pong OIC na si Ma'am Sweet at ang akin pong mga kasamahang guro sa Agoncillo National High School. Hello po sa inyo. Hello, hello. At hello po sa atin pong mga napaka-loyal na mga tuties. Si Samantha Blasi, Ronaldin Cavello at si Janet Flad Patayon. Hello po sa inyong lahat. So ngayon po ay ng week 7 na po tayo. Quarter 1, week 7 na. Akalaan niyo po yun. 7 weeks na tayong magkakasama. And for our week 7, ang atin pong topic is sewing machine pa rin. Pero ngayon naman is sewing machine problems and remedies. Paano ba natin susolusyonan yung mga problema na na-encounter natin sa ating sewing machine? So bago tayo mag-start, mag-review muna tayo ng kaunti ha. Yung last time, di ba, i-discuss ni Tutor Ruth ang mga principles of design. Natatandaan nyo pa ba yon? Principles of design? So meron ako ditong inihandang puzzle. So sasagutan nyo lang, ano bang principles of design yung aking sasabihin or i-identify nyo lamang. Okay? So, ang number 1 natin, sabi dyan, nag-start sa letter E. Ang number 1 natin is the center of interest. Ang bilis naman ni Janet Flood Patayon. So, number 1 natin is the center of interest. Ito daw, principles of design na to is may center of interest. So, binibigyan ng, ang number 1 natin is emphasis. Tingnan nga natin. So, tama, emphasis. How about number 2? Ano kaya ang number 2? Ang sabi dyan, ang number 2 is pleasing relationship of all parts. Pleasing relationship of all parts. Ano kaya ang number 2? So may mga sumasagot pa rin sa number 1. Ang number 2 kaya, pleasing relationship of all parts. So bigyan natin ng clue ha. Nag-starts ang number 2 sa letter P. Tingnan nga natin. So may mga nag-greet, magandang umaga daw, magandang morning po, watching from, SBP, SPC, SDO Pampanga. Ano kaya po ang number 2? Walang makasagot? Tingnan nga natin, antay-antay natin ha. Wala po ba? So bigyan na natin ng number 2 ha. Ang number 2 is proportion. Ang proportion ay pleasing relationship of all parts. How about number 3? Design is identified on both sides. O yun, may sumagot pa. Late lang, pero okay lang. So, number 3 na tayo. Number 3. Ano kaya number 3? Design is identified on both sides. Ano kaya yon? Pantay daw sa parehong sides ang design. Ano kaya ang number 3? Bigyan natin ng clue ang number 3. Ang number 3 is B. Nag-start sa letter B. Ano kaya number 3? Wait nga tayo. Number 2 pa rin kasi. Medyo siguro late lang. Number 3. Number 3 is check natin kung tama. So, number 3 is balance. So, ang galing ha, natatandaan pa rin nila. So, proceed tayo sa number 2. Blending of all components of design. So, kung yung kanina may pleasing relationship, ito naman number 4 is blending of all components of design. So, bigyan natin ng clue ang number 4 ha. Number 4 is starts with H. So, number 3 pa rin sila. Balance, balance. So, number 4 kaya. Ano kaya ang number 4? Blending of all components. Harmony. So, tingnan nga natin kung harmony. Okay, harmony. So, number 5. Proceed tayo sa number 5. Ang number 5 ay repeated use of design. So, paulit-ulit daw yung design. Ano kaya ang number 5? Ang number 5 ay nag-start sa letter R. Ano kaya ang number 5? Tingnan nga natin. Number 5. So, watching from SBES, Tibungco, Davao City. Hello. Hello mga taga Davao. Number 5 daw. Ay, tingnan nga natin.
So tama po, ang number 5 po ay ang ating rhythm. So nakakatuwa po na naaalala pa rin natin ang mga principles of design. So again, principles of designs are emphasis, proportion, balance, harmony, and rhythm. So proceed na po tayo sa ating topic for today, which is the common troubles of sewing machine and its remedies. So yan po yung mga problema and bibigyan natin sila ng solusyon. So, ang unang problema na madalas nating na-encounter is yung stitches loop. Ano daw ba ang cause niyan? So, ang sabi, the upper thread is threaded incorrect. So, sa ating makina, ang ating sinulid or panahe, kasi sa amin ay panahe, tinatawag din namin panahe ang sinulid. So, meron tayong, ang makina is merong thread sa taas at meron ding thread sa baba. So, sabi dyan, ang stitches loop ay pwedeng ang cause niyan is sala or mali ang pagkaka-thread sa upper part or sa taas na bahagi ng ating makina. And ano daw gagawin natin dyan? Tingnan nga natin. So, pwede daw alisin lang natin ng loops. Ano ba yung loops? Ano ba yung loops na tinatawag? Yan yung nakikita natin parang buhol-buhol na paulit-ulit na tahi sa part na yon. Kung makikita nyo sa picture, ganyan po ang uri ng stitches loop. So, stitches loop, paano natin susolusyonan? Simple lang daw, alisin lang natin ng gentle. Kailangan wag hihilahin basta-basta yung sinulid or panahi Dapat is gentle lang. And i-retread lang natin or lalagyan ulit natin ng sinulid or panahi ang ating machine. So, napakasimple lang. So, hello po kay Ray Rizal Tauyan. Good morning po from Ramona Integrated School. So, sabi ni Samantha Blasi is yung buhol-buhol po. Opo, yan po yung stitches loop. Kita naman po natin sa ating picture. Ano po? So, proceed po tayo sa number 2. Skip stitches. Ito, kadalasan kapag nananahi tayo sa makina, merong ano yung skip? Yun yung parang may mga space. Putol-putol yung tahi. So, ano daw problema dyan? Pwedeng damage ang ating bobbin. Ano bang bobbin natin? Ito nga pala ang bobbin natin. Ito ang bobbin. So, kita ba natin? Ito po ang ating bobbin. So, ang sabi, pwedeng damage ang bobbin natin. Ang bobbin is matatagpuan sa lower part ng ating sewing machine. Pwede ding ang ating daw needle or ang ating karayom is mali ang pagkakalagay. And pwede din naman na damage. And pwede din na mali or wrong size ang needle sa thread. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng needle na malaki sa maliit na sinulid. Hindi din tayo pwedeng gumamit ng maliit na karayom sa napakalaking sinulid. Kailangan is sila ay compatible, di ba? Okay, hello po kay Shaira Cristel Duyak. Ano daw gagawin natin pag may skip stitches? Ito, check if the bobbin are in good condition. Titingnan lang natin, aalisin nyo lang yung sa slide plate sa ilalim. Aalisin lang natin, i-check lang natin, di ba? Baka ang ating bobbin ay damaged. Needle is inserted correctly. Iaayos lang natin ang pagkakalagay ng ating needle. Kasi, at number 3 dyan, sabi, the size of needle matches. Yan yung sinasabi ko kanina. Dapat sila ay compatible or tugma or para sa isa't isa, di ba? Kasi pag hindi sila ay magkakaroon tayo ng problema pag hindi sila para sa isa't isa, di ba? Hello po kay Guevara Herminia. Hello po, SBP, SPC Bulacan, SDO Pampanga. Hello po. Next po, the upper thread breaks. Kagaya ng sinasabi ko kanina, ang pagte-thread sa ating sewing machine is upper and lower. So chances is maputol din yung thread natin sa taas. So ano daw bang dahilan yan? Pwede incorrect threading or sala or mali ang pagkaka-thread natin. Kasi ang pagte-thread natin ng sewing machine, hindi naman basta-basta ilalagay lang natin, di ba? So magsisimula pa yan sa spool pin at kung saan-saan pa yan dadaan bago pa makarating sa ating tela, di ba? So pwede ding thread tension being too high. So parang sobrang higpit ng tension. So chances is maputol ang ating thread. And ano pa? Thread being too thick. So masyado daw makapal yung thread natin. And ang sabi dyan ng huli ay, pwede ang ating needle, ang ating karayom is damaged, pwede siyang blunt, or pwede siyang bent.
Ano daw dapat natin gawin? Napakasimple. I-re-thread lang ulit natin and i-re-insert lamang natin ang ating needle and linisin. Linisin ang tension plate and sewing at a right tension. Kasi hindi pwedeng napaka-tight or napaka-loose ng ating tension. Kailangan is right tension lang. Hello po kay Imelda de los Santos. Good morning po, watching from Palawan. Oh, ang layo ng mga nararating natin. Palawan, Davao, Bulacan, Cacahuate National High School. Wow, thank you po sa inyo. Next po, kung may upper tayo, meron din tayo lower. Napuputol din po yan. At ang sabi dyan, incorrect threaded. Mali din ang ating pagkaka-thread. At ang bobby natin, ayun ang bobby, no? Makikita nyo, nasa ilalim na part. So, mali din ang pagkakalagay natin sa bobby. At ang tension level set too high. So, sabi nga dapat, right lamang. Hindi pwedeng too high, hindi pwedeng too loose. Next, eto. Ano do gagawin natin? Napakasimple lang, no? Kailangan lamang natin i-thread ulit and i-remove and reinsert ang bobbin. Napakadali lang ng mga solusyon na pwede natin gawin. Ano? Kayang-kaya natin. Hello po kay Antia Kabusog. Ito, seams, gather, or packer. Ano ba yan? Tingnan nyo sa picture. Ano bang nangyayari kapag sabi, seams, gather? Yung ating daw tahi is ano? Nagsasama-sama. Yung ating tela is parang nalulukot. Ano? Words nyo ba yun? Kasi sabi din nalulukot ang mga tela. Parang gano'n. Ano? So, ang sabi dyan, excessive friction. Thread needle too thick. So, dapat again ha, uulitin ko, kailangan ang thread and needle is match para sa isa't isa. Hello po kay Mercy Padilla Fruelda. Good morning po. Wrong stitch length. Wrong stitch length. Mas meron kasi tayong stitch length dial. So kapag mali ang stitch length dial na naset natin, so chances is magagather yung ating seams or magpapacker. No? Ano ating gagawin? Napakadali lang ulit. Use threads made of similar materials to the fabric. Kasi meron tayong mga nabibili na medyo mumurahin na thread or sinulid. So yung madaling maputol, hindi tayo dapat gagamit ng ganon. Kailangan matches or tama sa ating tela ang gagamitin. And ano pang pwedeng gawin? Change presser foot if necessary. Ano bang presser foot ito? Ito po ang ating presser foot. Yan po. Pwede nyo din daw yung palitan. Kunwari, for example, masira ang ating or mag-seams, gather, or packer ang ating mga tinatahi. Next, loose stitches. Ano yan? Kitang-kita sa picture. Yan yung pag nananahi tayo, maluwag, di ba? Ang luwag-luwag. So, napakadali lang ulit ng mga causes niya. At syempre, napakadali lang din ang solution. Wrong threading. Wrong combination of needle, fabric, and tension. Hello po, Chuturut. Good morning po. And anong gagawin natin? I-re-thread lamang uli natin. And use the right combination of needle, thread, fabric, and tension. Kasi hindi pwedeng iba ang needle, iba ang thread, iba ang fabric, iba ang set natin ng tension. Kailangan niyang apat na yan is laging match. Hindi pwedeng may pumunta or may sumala na isa. Next, uneven stitch and feed. Ano ba yung uneven stitch? Yan yung hindi pantay-pantay. Merong masyadong malaki yung pagkakatahi, merong masyadong maliit, merong kung saan-saan napupunta. Ano daw causes niyan? Low quality thread. Yan yung sinasabi natin kanina, Low quality of thread. Mahinang klase ng ating panahi or ng amulid. Threaded the machine incorrectly and pulling the fabric. Ayan. Baka kasi minsan pag hindi pa tayo marunong, tayo ang kumihila ng tela. So, kapag gumagamit tayo ng sewing machine, hindi natin kailangan hilahin yung tela. Kasi unti-unti lang, di ba? Kusa kasi yung kinakain ng ating machine. Hello po kay Rain Rizal Tauyan. Ito po, uneven stitch and feed. Anong ating solusyon? Choose a durable thread, yung matibay na panahi or sinulid ang ating gagawin. Thread the bobbin case according to the manual. So ano ba ang bobbin case? Yung pong pinaglalagyan ng ating bobbin. And let the feed dog pull the fabric. Ayan pong sinasabi natin. Hindi po natin kailangang hilahin or itulak yung ating tela.
yan po ay kusa. Tayo po ay, kumbaga tayo ay guide lamang. Unti-unti lang natin itutulak ng pagganto. Pero hindi po natin kailangan itulak ng bonggang-bongga yung patulak as in patulak na gano'n. Ano po, unti-unti lamang po. Next po, the needle breaks. Ayan, yan po ang mahirap. Kasi hindi ata ganun kamura ang presyo ng ating needle. So, ano causes ng pagkaputol ng ating needle? Yan, damaged needle. Siguro meron na siyang kaunting sira. Hindi natin napansin. Ikinabit natin. Ano? Inserted incorrectly. Sala or tabingi or paislant ang ating pagkakakabit. And wrong pressure foot. So kapag mali ang ating pressure foot, sasala yung ating needle, chances is maputol yung ating needle. Anong solusyon ang gagawin natin? Napakadali lang. Kapag naputol, palitan, di ba? Check if the size of needle suits the fabric to be sewn. Hahanap lang ulit tayo ng match na needle, yung match sa ating fabric. Ano? Next. The machine is noisy. So pati pala, machine is nagiging maingay din. Ano? Hindi lang pala mga estudyante ang maingay. Pero nakakamiss ang pagiging maingay ng ating mga estudyante. Ano nga po? Kasi pag online, napakatahimik. Kapag sa klase, sobrang ingay. Kapag maingay sa klase, anong ginagawa? Naglilista. Dito kaya sa machine, ano kaya gagawin natin pag maingay? Ano kayang causes kapag maingay ang ating machine? Maari daw na madumi ng ating machine. Yes, madumi na. Kadalasan kasi sa mostly yung ating mga machine, kapag nag-iingay na is ibig sabihin, madumi na sila. Ano? Needle damage or lack of oil. Yan. Ano lang gagawin natin? Clean the lint or oil. Lilinisin lang natin. Lalagyan lang natin ng oil. Diba? Ganyan naman sa mga bike natin. Diba? Meron tayong mga bike and meron tayong mga machine na iba. Lalagyan lang natin ng oil and okay na. Gagana na. Ano yon? Madumi daw. Sabi ni Samantha Blasi. Yes. Madumi. Diba? Kadalasan lahat ng machine. Kapag maingay na, help, kailangan ko na ng linis. Ano? Itigil mo na ang paggamit sa akin. Linisin mo naman ako. Ano? Para dire-diretso ang ating samahan. Hello po, Annalisa Gabayno. Good morning. Ito, the machine jams. Hindi lang pala, kasi kami nagpiprint. Hindi lang pala paper ang nagja-jam. Pati pala ang tela natin. Ano? Yan, the machine jams. Kapag sa printer ang nangyayari, pag nagma-machine jams, ano nangyayari? Sumisiksik yung papel sa loob ng machine. Ganon din ang nangyayari sa ating machine, sa sewing machine natin. Kapag nagma-machine jams, yung ating tela is sumisiksik. Ano ba daw nangyayari dyan? Anong causes? Thread getting caught in the hook. So, nandun lang yung thread. Kaya yung pagkakatahi niya, dun lang lagi sa part na yun. Di ba? Kaya tayo nagkaka-machine jams. Solution, napakadali lang. Ang sabi dyan, i-remove nyo lang unti-unti yung fabric, di ba? Ano daw gagawin? Upper thread and bobbin first, then turn the hand wheel backwards and forwards by hand and remove the thread. Hindi nyo kailangang hilahin, ha? Huwag hihilahin basta-basta. Masisira ang machine, masisira ang inyong tela. Kailangan is unti-unti lamang. Ano? Yan, classification of machine troubles. So yung pala is may classification pa. Meron tayong tinatawag na minor sewing machine troubles and major sewing machine troubles. Ang minor ay ano? Yan lang yung mga simpleng mali ang pagkakalagay natin, sala or mali ang adjust natin sa tension, mga ganong bagay lang. Ano? Pero pagdating naman sa major sewing machine troubles, yan na yung kailangan i-replace or palitan yung mga parts or spare parts na nagkukos ng hindi na talaga paggana ng ating machine. Ano? So, meron tayong minor. So, yung mga diniscuss natin kanina, sila pala ay pwede nating i-categorize sa minor and major sewing machine. So, tingnan natin kung kaya nyong i-categorize. Yan. Huhulaan nyo lang or isushoot lang natin ng bola kung siya ay minor or kung siya ay major. I-type nyo lang ang minor at i-type lang ang major kung ang needle breaks ba ay belong sa minor sewing machine troubles or sa major sewing machine troubles. Iintayin ko kayo mag-shoot ng ball kung saan shoot. Tignan nga natin. Number 1 is needle breaks. Saan kaya siya?
minor or major? Wait natin. Siguro nagdi-dribble pa ang iba. Saan kaya siya? Sa minor or sa major? Nagdi-dribble pa, hindi po maintindihan. Pasa-pasa pa kung saan kaya i-shoot. Wait nga natin. Oh, sabi ni Janet, sa minor daw. Walang umagaw ng bola kay Janet, ha? Tignan nga natin kung may aaga o baka i-shoot niya sa major. Wala bang agaw dyan? Si May, si Guevara, si Shara, puro minor. Tingnan nga natin kung saan shoot ang ating bola. Yes, minor. So, number 2. So, si Joanna Marie humabol, nakashoot din. So, number 2, stitches loop. Saan kaya ang stitches loop? So, kung matatandaan natin, ano ba yung mga causes nila? Ano ba yung mga solution kapag stitches loop lang ang ating problem sa ating sewing machine? Siya ba ay kailangang Siya ba ay minor or major? Lagyan natin ng number, ha, para hindi tayo nalilito, para hindi ako nalilito kung saan na ba tayo, Kasi may mga sumagot minor, yan. Dumadami ang ating mga cuties, ha? Guevara, Samantha, Janet, Shara, Cristel. Sabi nila is minor. Shoot nga natin. Shoot sa minor. So, number 3 na tayo. Lagyan nyo ng number, ha? Number 3 na tayo. Upper thread breaks. Ayan, naputol daw ang panahe sa taas na bahagi ng ating sewing machine. Ano kaya ang ating gagawin? Saan kaya siya belong? Sa minor kaya or sa major? Dribble muna tayo. Tingnan natin kung saan. Sabi ni Miss Guevara Herminia, excuse me po, minor daw. Ang iba kaya, saan kaya nila isushoot? Ayan, Guevara, sabi ni Miss Guevara, minor daw. I-shoot nga natin. Rain Rizal, tauyan, minor din daw. Yun, minor. Nag-shoot na po sa minor. So, number 4. Machine runs noisy. Ano bang ginagawa pag maingay daw ang machine? Ano lang bang ginagawa natin? Siya ba ay kailangan na ba siyang, pinalitan ba natin siya ng spare parts na nagkukos ng hindi pag-andar ng machine natin? Tingnan nga natin ang number 4. Machine runs noisy. Saan natin siya isushoot? Mag-dribble nga po at isushoot na natin. Tingnan po natin kung saan. Minor. Excuse me po, inuubo ang ma'am. Kalalaro ng basketball. Inuubo na. Sabi nila, puro minor, ha? Tingnan natin. Yes, shoot sa ating minor. Macy Encarnacion Minya, hello. 4 minor. Number 5. Last number na to. Loose stitches. Saan kaya natin isushoot ang loose stitches na to? Tingnan natin. Last number. I-shoot na natin. Tingnan natin kung saan i-shoot. Dribble po. Saan kaya? Ako na mag-shoot nito. I-shoot ko na to. Comment na, i-shoot ko na. Yan, sabi, minor daw. Minor. May nagsabi ng major. Pero ang majority is minor. Tingnan nga natin. Oh, minor. Bakit kaya minor sa tingin nyo? Kasi 'di ba parang halos lahat is wala naman problem sa nag-cause ng total wreck or pagkasira or hindi na pagana ng machine, 'di ba? Parang yung mga diniscuss natin is more on magpapalit ka lang ng needle, aalisin mo lang ang needle, i-re-thread mo lang, ganun lang, 'di ba? Kaya lahat sila is belong sa ating minor. Ano po? So, ayan, dyan po nagtatapos ang ating e-to-light tutorial sa TLE for today. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa ating mga loyal and avid cuties. So, next week po ay wala po tayong e-to-light session. So, magkakaroon po tayo ng e-to-light session sa susunod pa or next Friday pa. And ang atin pong session ay bibigyan po natin ng recognition ang ating mga. Sino kayang bibigyan natin ng recognition? Ang atin pong mga loyal na cuties. And
ang iba nating tutors is magiging bahagi din ng ating online Itulay tutorial. So abangan nyo po yan ha. So muli po, ako po ang inyo Gurong Batanggenya Tutor Josa, kasama po si Tutor Jeff at si Tutor Ruth. Kami po ang mga tutor ng TLE Grade 7 Exploratory. Maraming salamat po sa inyo at abangan po natin si Tutor Mike, Tutor Nexel at Tutor Liway para po sa TLE Grade 8 naman po. Ano po? So thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Maraming salamat po, Astig, Tutor Diyos at mga mag-aaral. Yes, Astig po tayong lahat. Thank you po sa inyo. Bye-bye!